Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na maaari kang kumita ng 1,000 piso kada araw kahit nandiyan ka lang sa loob mismo ng bahay mo? Mga kanegosyo, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon dahil ito ay talagang pwedeng makapagbigay ng magandang oportunidad para sa mga stay-at-home parent na kagaya mo, nang sa ganon ay kumikita yung asawa mo sa paghahanap buhay o sa pagnenegosyo sa sarili niya habang ikaw nandiyan ka sa bahay mo kasama yung mga mahal mo sa buhay at kumikita ka rin ng disenteng halaga kahit nasa loob ka lang ng bahay mo. Kung ano yun mga kanegosyo, alam kong excited na kayo. Eto, panoorin nyo. Familiar ba kayo sa Petbacker? Well, kung hindi mga kanegosyo, ito po ay isang application sa ating mga phones kung saan dito po ay pinagtatagpo yung mga taong naghahanap ng serbisyo o pangailangan para sa mga alaga nilang hayop, aso, pusa at iba pa mga kanegosyo. Oo, kahit anong depende sa kung ano yung kanilang mga alaga. Habang yung sa kabilang side naman, sila naman yung mga nagbibigay ng serbisyo para sa pangailangan ng mga consumer or ng mga naghahanap ng serbisyo. Ito nga po yung Petbacker. So isa po siyang application sa cellphone mga kanegosyo. Para mas mabilis ninyong maintindihan mga kanegosyo, hayaan yung ikwento namin kung ano yung naging experience namin simula nung na-discover ni Mrs. itong application na to. Noong kasing nakaraang linggo mga kanegosyo, lumipad kami papunta sa Cebu. At syempre meron kaming alagang pusa sa bahay. Hindi naman namin maaaring isama yung aming alagang pusa papunta sa Cebu. Hindi ba? Kaya ang ginawa ni Mrs. is naghanap siya sa online ng mga nagbibigay ng serbisyo or nagpo-provide ng services para mailagak namin pansamantala yung aming alagang pusa habang kami ay nandoon sa malayong lugar para gawin yung aming mga personal errands. Ano? So, ayun na nga, na-discover ni Mrs. yung Petbacker na tinatawag. Ayan, ikwento mo na yun. So, yung Petbacker na, sabi ni Coach Mark, is doon yung community na pinagtatagpo yung naghahanap ng service tsaka yung nagpo-provide ng service. So, okay. Nasa mindset ko is naganap kami ng boarding house. Yun, exact. Parang boarding house, diba? Ng mga hayop. Yes, kasi nakikita ko na siya sa Facebook, so may idea ako na may nag-exist pa lang ganito na saan mo pwedeng ilagak yung alaga, pusa mo or yung alaga mo. Ang iisip ko pa nung una is pet hotel. So nag-inquire din ako, naganap din ako ng mga pet hotel. However, medyo mas pricey siya kasi umaabot siya ng mga hanggang 850 taas. Per night yun. So, parang mas mahal pa ko kaysa mag-check-in yung tao, di ba? So, naganap ako, nakita ko si Petbacker, and then, nung nag-inquire ako doon, ang kagandahan kay Petbacker, once na nag-inquire ka, nilagay mo na doon yung description ng alaga mo, kung pusa siya, aso siya, rabbit siya, ibon, anong breed siya, tapos, yung detalye, yung description ng alaga mo. And then, itong si Petbacker, ang gagawin niya, isi-send niya yung inquiry mo sa lahat ng mga naka-registered doon na service provider. Yung mga pet sitter, kung naghahanap ka ng pet sitter, naghahanap ka naman ng pet boarding house, naghahanap ka ng mag-walk sa dog mo. Yan. So, doon siya na yung bahalang mag-cascade ng message mo. And then, one by one, yung mga service provider magme-message na yan sa'yo or mag-i-email sa'yo. And then, ilalagay nila doon, i-visit mo yung profile nila, kung taga saan sila, ano yung itsura ng boarding space nila, yung alaga mo ba ay mababantayan 24/7 or for example, may times na i-cage sila, ilang breaks ang ibibigay sa kanila sa loob ng isang araw. So, yun yung mga makukuha mong detalye. And then, from there, pwede ka makipag-negotiate sa kanila. Naalala ko nung dinala natin si Mingming doon sa kanila nanay, ano. So, from the standard price, which is 350 pesos, so natawaran pa no? So, sa madaling salita mga kanegosyo, so depende doon sa service provider kung magkano yung presyo na mapapag-usapan ninyo. Kasi po pwede kang tumawad. Negotiable. Yes, pwede kang makipag-negotiate. Yun yung kagandahan dito mga kanegosyo. At yung sinasabi ko, kung paano kayo kikita dito ng 1,000 piso sa loob ng isang araw mga kanegosyo, syempre, unang-una kinakailangan mo i-download yung application.
Tapos mag-register ka na ikaw ay magiging isang service provider under Petbacker. Okay? So kapag ka na-approve ka negosyo, doon po pwede kang magsimula na magsagot ng details, tapos si Petbacker na bahala sa'yo kung paano nila i-market yung iyong application, or syempre kinakailangan ipakita mo doon kung maayos ba yung lugar mo. Actually, hindi naman talaga kailangan maganda. Kinakailangan lang masigurado mo na secured at safe yung lugar mo na paglalaga ka ng mga alagang hayop, ng mga naghahanap ng serbisyo, kasi kaya ka nga hinire para masigurado mo o masigurado nila na talagang safe and secured yung kanilang mga mahal na hayop, mga alaga nila sa piling mo, hindi ba? So dito ka napapasok ngayon kanegosyo. Halimbawa, naisipan mo, uy, ang gandang business opportunity nito para sa akin, sa amin ng pamilya ko. And gusto mo ngayon pasukin yung ganitong klase ng negosyo. Magkano ang pwede mong gawing puhunan para dito? Halimbawa, ikaw kanegosyo, meron kang simpleng cage lang dyan sa bahay mo, o kung wala po, pwede kang mag-invest sa mga second hand, or kung meron kang mang pera para bumili ng brand new na cage, kahit yung medyo maliit lang yung kasya yung isang adult na pusa. Mga siguro halimbawa mga nasa 500 pesos yan kanegosyo. Po pwede kang magsimula sa ganun. So bumili ka ng 3 ganun, di ba? Tapos i-post mo ngayon sa Petbacker. Ipakita mo ngayon yung picture, yung litrato ng iyong cage kung saan doon mo ilalagak yung mga alagang hayop ng kung sino man yung mag-hire sa'yo, hindi ba? So sa ganyan kang mag-umpisa kanegosyo. O halimbawa, makakuha ka ng 3 pusa o 3 aso sa loob ng isang araw. So magkano yan kanegosyo? Halimbawa 350 pesos. So magkano yun? So 350 pesos times 3 mo yan. Magkano yun? 3,600, 1,050 pesos kanegosyo. Di nasa pool mo yung 1,000 kada isang araw. Paano na lang kung sakali na fully book yung buong 30 days mo, puno yung 3 cage mo kanegosyo, di meron kang humigit kumulang 30,000 pesos sa loob ng isang buwan. Hindi ba kanegosyo, napakagandang extra income yan para sa mga kagaya natin na nasa bahay lang? Hindi ba? Napakalaking opportunity niyan, hindi ba, Nay? Yes, at ang kagandahan doon, since yung based on your experience, bilang ikaw is isang service provider, talagang service lang. Kasi yung pet owners, yung mga fur parents, sila naman yung magdadala together with their pet, yung food, yung litter sand, sila magpo-provide noon. Even yung mga iba, parang may mga extra service sila, nagbigay sila ng mga free treats sa mga pusa. Ayan. Pero may extra singil yun, hindi ba? Yung iba wala, yung iba meron. Depende sa negotiation? Okay. So parang marketing mo na rin, parang ma-entice mo sila na sa'yo na lang sila mag-boarding. Siyempre, may free treats po kami sa kunyari, 2 treats per day. So magkano lang? 5 piso lang naman ng isang treat. Diba? Pwede mo ibigay sa mga alaga nilang aso o pusa. Hindi ba? Mga ganyan, mga kanegosyo. So ikaw din, syempre, since mina-market ka ng Petbacker, kailangan mo rin i-market yung sarili mong negosyo. Kasi business mo yung kanegosyo, di ba? So hindi naman po pwedeng aasa ka na lang doon sa application. So dapat ikaw din gumagawa ka rin ng paraan para ma-discover din ng ibang mga tao kung ano yung negosyong ginagawa mo. So kinakailangan galingan mo sa marketing. So sige, Nay. Yes, and speaking of marketing, yun din, marami din ako nakikita sa Facebook. So talagang legit na siya na ginagawa siyang business. So part of marketing doon din, kailangan paalam mo sa neighborhood mo, di ba? Kasi sino ba yung mga una mong magiging clients? Di ba? Yung mga tao sa neighborhood mo. So pwede kang gumawa ng maliit na tarpaulin, o gawa ka ng Facebook page. Ayan. So magandang negosyo siya. Tapos in the long run, kapag kumikita ka na, syempre, kinakailangan pagandahin mo yung lugar mo, kanegosyo. Hindi yung porket nagsimula ka sa simpleng cage lang, doon ka na mag-e-end. Yun na yung endpoint ng business mo. No. Dapat kanegosyo, habang kumikita ka, nire-reinvest mo yung kinikita ng business mo sa pagpapaganda ng facilities mo. Diba? Kasi tayo kapag kunyari ikaw, client ka, naghahanap ka ng service provider, syempre, mas appealing sa mata ng naghahanap ng serbisyo yung magandang facility. Pagkatapos, affordable pa, di ba? Pagkatapos, ang dami pang mga freebies katulad ng yan, pagpapakain or kung pinapainom mo regularly ng vitamins sa mga alaga mo. So, ikaw na yung gagawa nun para sa kanila, di ba? Pagkatapos, kung ikaw pa skilled ka pa, or halimbawa, kumita ka na maganda-ganda dito sa ganitong klase ng industriya, sa ganitong klase ng negosyo, pwede kang mag-enroll sa mga
trainings kung paano ba mag-groom ng aso kasi may iba pang bayad dyan ka negosyo, hindi ba? So parang nakukuha mo na lahat ng serbisyo na po pwede mong ibigay sa inaalagaan mong hayop para nang sa ganun mag-avail pa ng mas marami yung mga naghahanap ng serbisyo para sa mga alaga nila. And speaking of, naisip din natin to before, yung ganyang negosyo, pwede mo din siyang ibigit sa mga pet supplies. Kasi, yes. for example, instead na magdadala sila sa'yo ng cat litter sand, which is, alam naman natin, nasa 5 liters, 10 liters, mabigat na rin yun. So, instead na pupunta na lang sila sa'yo at doon lang sila bibili sa pet supplies mo sa tabi, hindi na sila mabigatan magdala. At mahasel pa pagbiyahe. So, kumbaga, ang dala na lang nila is yung mismong hayop, yung alaga nila. Yes, o pwede rin gawin mo, mayroon ka ng pet food doon or cat food, i-charge na lang po namin. Kunyari, 1 kilo for how many days. And then yung susobra, papauwi mo sa kanila. Yes, so ganun mga kanegosyo. Actually, kung magiging ano ka lang talaga, open lang talaga yung kaisipan mo para sa mga ganitong klase ng oportunidad, is napakaganda nito na panimula para makapag-start ka ng sarili mong business sa minimum amount, sa minimum na capital. At ang kagandahan doon ka negosyo, nasa loob ka, literal na nasa loob ka ng bahay mo at hindi mo kinakailangang umupa o magrenta ng facility para sa gagawin mong negosyo kasi yung mismong tahanan na tinitirahan mo ka negosyo is yun na mismo ang ginagalawan ng negosyo mo. And lastly, nagne-negosyo ka, kumikita ka, at the same time, nag-enjoy ka. Kasi pet lover ka talaga eh. Diba? So, na-enjoy mo yung, yung company. Yung companionship ng mga alaga. And then, yung health benefits din. Diba? Pag nandun ka, nilalaro mo yung mga pusa, nare-relieve yung stress mo. So, nag-enjoy ka talaga. Ito yung literal ka negosyo na talagang ginawa mong pinagkakitaan mo yung passion mo. So, ayan mga kanegosyo. So, may dadagdag ka pa, Nay? Okay. So mga kanegosyo, sobrang excited talaga kami na i-share itong bagay na to sa inyo kasi talagang naghahanap kami ng mga negosyo na po pwede mong simulan in a minimum amount. At ito nga ang pinaka-exactong negosyo na nakikita namin na talagang po pwede namin i-share sa iyo. Kanegosyo, kung meron kayong natutunan dito sa video na ito, so please consider subscribing on our YouTube channel. And kung napapanood mo naman kami sa aming Facebook page, eto kanegosyo, please like the video lang po. Yun lang, malaking tulong na po para sa amin to. Mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo. At teka nga pala, kay Dennis Ramirez, kaklase at kaibigan ko to nung high school, gusto kong i-shoutout lang to. Salamat sa panonood mo. So hindi ko akalain, maraming salamat sa iyo. So sana minsan mabisita ka namin diyan sa Tacloban. So yun lang mga kanegosyo, maraming salamat po at kita-kita tayo ulit sa aming susunod na video.